Assalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, alhamdulillah, sa pagkakataon na tayo ngayon ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lakas at oras para may pagpatuloy natin ang ating pag-aaral, lalong-lalo na sa Aqida al-Wasatiyya na kung saan nasimulan na natin noong nakaraang linggo. Yun yung part 1 niya, nakuha natin yung mukaddima, nakuha natin yung mga bakit na isulat ang kitab na ito ni Sheikh Saleh Al-Uthaymin. Gusto ko samantalahin ang mga sandaling ito, mga kapatid, para lalo tayo magkaroon ng barakah sa mga pagtitipon na ito, hindi lang kaalaman, kundi pati bagkos ang pakikinig sa mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ngayon, gusto ko ay simulan ito sa pagbabasa ng Quran. Isa sa ating mga sheikh, ustad natin, nag-graduate din siya ng King Saud University. Mashallah. At halos ng mga more than 20 o mag-30 years siya dito sa Saudi Arabia. At ngayon din ay nabibilang ng oras niya na minsan ay kailangan ng magsimula at uuwi siya sa Pilipinas. So sinasamantalan niya yung mga oras niya na nandito siya sa atin at inimbita ko siya na mapunta rito sa atin ngayon. Ngayon ay gusto ko ay siya ay magbasa ng Quran bago tayo magsimula sa ating paksa na ito. Walang iba kundi si Sheikh Amin Abu Hanan Abu Bakar. Jazahullahu khairan, falyatafaddal ijadatahu mashkura. Sheikh, kung si Sheikh, sika. Bismillah. Ha? Masih kan? Sangat mapia ka pakakuan ka na sige. Oh, tatagwa mo na. Kasi nasa dito mo. Kapag ibati ka na lagi. Okay na. Bismillah. Yun dapat bitian ang ayat taqwa. Sa pag-aaral ng pagtitipon ng mga ganito talaga, bro, normally, sinisimulan talaga yan na dun sa may babasa para lalong magkaroon ng baraka ng pag-aaral. Ano sa nagdadua? Kali, dua. Fi man yabda bid-dua, fi man ba'da al-halaqa bid-dua. Wah, syarang na bermiti lalayo. Insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إن
إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Mashallah. Iba talaga yung pag nakakarinig ka ng nagsisimulan natin ng pagbasa ng Quran sa mga talata at aya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gantimpala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating guro, ang sheikh natin na kanyang sinimulan ang ating pagtitipon na ito sa pamamagitan ng pagbasa ng Quran. Mga kapatid, mashallah, yung aya na yun, bilang conclusion sa aya na yon, ang buod ng aya, yaong sila na iniligtas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa nagliliyab na apoy, ay sila yung tunay na nagtagumpay. At ang sino ang ang kanyang nahantungan ay ang nagliliyab na apoy, ang silang tunay na kalugian dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Ganon din ang mga mananampalataya, sila yung tumatalima at nagsasabi na, Ya Allah, narinig namin ang iyong panawagan at ipasulat kami sa mga taong sila ay tunay na nagsasaksi sa iyong kaisahan. At ganon din, Ya Allah, kami ay umaasa at alam namin at batid namin ang iyong pangako sa mga taong hindi nagtambal sa iyo, na siyang pangangakuan mo ng iyong paraiso sa pamamagitan ng iyong habag at ang iyong awa. Napakaganda ng mga talata na tungkol doon sa binasa ng Sheikh. Ganun din, ang pambungad noon ay ang isang Muslim na mananampalataya ay siya yung nagninilay-nilay at iniisip niya ang lahat ng mga nilikha ng Allah. Ang mga kalangitan at kalupaan at ang pagpalit ng gabi sa araw sa gabi, sa pamamagitan nito ay nagkakaroon na ito ay bilang tanda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga tao na sila ay binigyan ng tamang pag-iisip. Correct. Ang isang Muslim dapat ganun. Iniisip niya yon na ang paglikha ng Allah dito sa sanlibutan na ito ay mga tanda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi ito nilikha ng Allah na basta ganun na lamang. Ang isang Muslim pumupuri, lumuluwalhati sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng kanyang paglikha sa mga nakikita niya dito sa kanyang kapaligiran.
Mga kapatid, dadako tayo ngayon sa unang paksa ng ating aralin patungkol sa Aqidatul Wasatiyah. Nakita natin at narinig natin noong nakaraang linggo ang patungkol sa pambungad na ito at kung bakit ito naisulat. Bakit ito naisulat, mga kapatid? Sino nakakatanda? Man yadhkuruni limada mas sabab anna hadal kitab katabahu al-Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa allafahu al-Sheikh man Salih al-Uthaymin. Para mas madali maintindihan? May guidance tayong lahat? Mawala yung syubha. Ganun ba yun? Mawala yung syubha? Ano pa? May nabanggit ako nun kung bakit ito naisulat. Para hindi malimutan. Ganyan lang naman kayo. Free manghula-hula. Yan ang kagandahan dahil ang pag-aaral pwedeng manghula. Pag nakatsamba, okay. Pag hindi, wala rin problema. Ha? Di ba? Ano yung dahilan? Kung magkaroon ng pagpapantay-pantay. Pagkakapantay-pantay? Para mamadali. Pag-unawa. Na-request ng mga tao doon sa Iraq. Sheikh Isa? May isang... Sheikh Isa Real? Ano kasi, may isa siyang nakausap. Very good. Tapos? Tapos na-inspire siya. Inspire siya na isulat yun. Yung libro. Kasi para balansin lahat. Okay, lahat ng sagot ninyo, magpipinsan-pinsan lang yan. Mag-igagaw na siya sa Bisaya, bay. Pero, ang pinakabuod kung bakit ang dahilan na ito ay naisulat ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kasi may dumating sa kanya at nagreklamo, bakit may mga nagsisilabasan ngayon ng mga ibang mga Muslim na iba ang kanilang mga pananaw. Nagkakaroon ng mga division, nagkakaroon ng mga paiba-iba sila ng kuro-kuro. So meron pang nagsasabi na ganito, ganyan. So si Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, isinulat niya ito bilang pagprotekta sa tunay na akida na pananampalataya ng mga Ahlussunnah wal Jamaah dahil may mga sumusobra, may mga nagbabago, may mga nadagdagdag at may nagbabawas. So ang sa kanya, isinulat niya kung ano yung karapat-dapat at dapat para protektahan at panindigan at hindi ito, tama rin yung sinabi ni Kwan, yung para hindi makalimutan o yung hindi mabago o para idepensa. Very good. Para hindi rin siya makurap. Ayan, alhamdulillah. Para hindi tayo maligaw. At yun ang pinakapunto dun, bro. Para hindi maligaw ang mga tao. Dahil isipin mo, kung hindi sila gumawa ng paraan para ito ay labanan na nagsisilabasan na itong mga iba't ibang mga uri ng mga sekta ng mga kumusliman, marahil marami ang maliligaw. Pero alhamdulillah, nandyan pa rin yung paninindigan ng Ahlussunnah wal Jamaah, kaya nagsilabasan ang kahit sino nagsasalabasan, ngunit ganun pa rin pananatilihin ng Allah subhanahu wa ta'ala at protektahan niya ang kanyang relihiyon, lalong-lalo na ang Quran. Dahil ang Quran ay, anong sinabi ng Allah sa pagprotekta ng Allah sa Quran? Dalil. Sino? Magsasabi. Inna nahnu nazzalna ad-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Katotohanan, ya Muhammad, kami ang nagbaba sa iyo o ibinaba namin ang dhikra, ito yung Quran, at ito ay poprotektahan namin sa anumang uri ng mga korupsyon. Wala na. So, alhamdulillah, we Muslims, we are firmly believe that Quran will be protected by Allah subhanahu wa ta'ala by any form of corruption. And alhamdulillah, nowadays, Quran is still there, preserved from the original text. Hindi katulad ng mga ibang mga kasulatan, binago, sinira, at sila ang mga sumulat, pero ang Quran, wala kang masasabi na may sariling author na sinong sumulat dahil ito ay pare-parehas
at ito ay poprotektahan ng Allah hanggang sa araw ng paghukom. So dito tayo huminto noong last week doon sa sinabi natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi niya, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Mga kapatid, ang tauhid, itong usapin natin na aqidatul wasatiyah, dahil ang aqida ay dapat doon ka lang sa sakto. Doon ka lang sa tama. Hindi sobra, hindi kulang. Doon ka lang sa kung ano ang paninindigan, ang paniniwala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi may mga tao na sobra. May mga tao na very harsh sa kanilang panindigan at sa kanilang paniniwala. Dito, sa ayan na ito, kung saan, dalil na ang lahat ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, mula kay Adam, kay Noah, kay Ibrahim, kay Propeta Ismail, lahat ng mga propeta hanggang sa bandang huli ng propeta na si Propeta Muhammad, wala silang turo maliban sa sambahin ng Allah, ang nag-iisang Diyos, at hindi magtatambal sa Kanya. Sinamo ang ibig sabihin ng aya. Hindi namin ipinadala, wa ma arsalna min qablika. Wala kaming ipinadala ng mga nauna sa iyo, o Muhammad, na mga sugo, maliban sa sila ay aming binigyan ng aming gabay o yuha o aming revelasyon mula sa Kanya na walang Diyos, la ilaha illa ana, walang Diyos maliban sa Siya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, fa'budun, sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dito papasok ang alin? Ang tauhid al-uluhiyah. Fa'budun, sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinong makakaalala dun sa nabanggit natin nung una na sabi ni Ibn Mas'ud dito sa tafsir na aya na وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ma ma'na illa liya'budun? Sino makakaalala? Parang humihina kayo dahil wala yung kape ni Kuan Bikta. Hindi yata tumalab yung bagong kape niya ngayon na Kuan, na karak. Ha? Nanibago sila ngayon, bro. Hindi masyadong nagkukuan yung mga utak ng mga to. Di ba nasabi natin yun? Oh, ayan. Mashallah, mayroon nandoon na nag-iisip. Sige, bro. Ayman Laksamana. Ano? Okay, very good. Yun ang ibig sabihin niya. Na hindi namin nilikha ang mga engkanto, ang jin at ang mga tao maliban sa sambahin siya. Illa liya'budun. Anong sabi dito ni Ibn Mas'ud? Nabanggit natin doon eh. Illa liya'budun. Illa liya'budun ay ma'nahu illa liwahiduhu. Siya lamang nang nag-iisa, na sambahin na mag-isa. Di ba? Liwahidu. Siya lang ang mag-isa. Na sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kanina ay sa Suratul Anbiya. Ngayon, sa Suratul Nahl, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi niya, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Oh, ma ma'na hadhihi al-aya? Anybody from the group? Unsay kuanan ni? Sige, sino makakapagbigay ng pangkahulugan? Anong naintindihan ninyo sa aya na ito? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ما معنى هذا؟ هذه الآية Si Laksamana lang ba ang nandito? Siya lang ba ang tinamaan ng kape? Ha? Nagbabase ang Allah subhanahu wa ta'ala ng sugo sa bawat nation. Sa bawat nasyon, oo. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtalaga ng mga propeta sa bawat nasyon, bawat henerasyon. Ano? Para sabihin
ng mga propeta sa kanilang mga pamayanan na ani abudullah, sambahin ng Allah na mag-isa, wajtanibu taghut, at iwasan ng mga anumang uri-uri ng mga taghut. Tayyib, su'al huna, ma ma'na taghut? Ano yung taghut? Asnam. Ano yung asnam? Asnam o aslam? Mamaya masabihin nyo aslam. Anong asnam? Ano ibig sabihin na asnam? Barahala, di ba? Oh, ano pa? At taghut, mamana taghut. Taghut ay wal ahibatul kiram la tansawna anna taghut kullu ma yu'badu bi ghairillah. Ang taghut ay lahat na binubuo na anumang uri, bagay, tao, hayop, kayamanan, kapangyarihan na sinasamba nila, nagiging parang Diyos nila kaysa sa Allah. Hada huwa ma'na taghut. Pero si Firaun ang pinaka-ano nila. Si Firaun ang pinaka-ano nila dahil Sabi niya, sinamba sila. ana rabbukumul a'la. Very good. Tuhan na malaki. Si Firaun sa kapanahunan niya kung saan ang gusto niya sa kanyang sarili na sinabi niya na tinawag niya siya na siya raw ang Diyos. Wa ana rabbukumul a'la. Diba? So, ibig sabihin ang taghut, lahat ng anumang uri na sinasamba. Na yun ay sinasamba mo, bukod pa sa Allah, yun ang taghut. Minsan may mga tao, sinasamba na niya ang pera niya kaysa sa Allah. Ang kanyang kapangyarihan. Ang mga ibang tao, ang mga imahe, at ang mga ibang mga uri ng mga espiritu. Waliyaudu billah. Ngayon mga kapatid, tauhid. Inqasamal ulama. Anqasamal ulama rahimahumullah anna tauhida lahu thalathati aqsam. Tatlong uri ang mga sinabi ng mga pantas ang sinasabing tauhid. Wa ma hiya? Ano ang uri ng tauhid? Ha? Sandali, gusto ko isa-isang sasagot. Ikaw, Ibrahim Roy. Anong unang tauhid? Tauhid rububiyah. Pangalawang tauhid, dito si Ahmed. Tauhidul uluhiyah, Masya Allah. Pangatlong tauhid, Abdul Manan? Rambel? At-tauhid al-asma wa sifat. Masya Allah. Dadako tayo ngayon sa sinasabing at-tauhid ar-rububiyah. Huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala fi umurin thalatha. Binubuo ang tauhid ng rububiyah na tatlo ang tinutukoy dito. Una, tauhidu fil khalq, wa tauhidu fil mulk, wa tauhidul bi at-tadbir. Fahimtum? Nakuha ninyo? Mga kapatid, tatlo yun. Ang tauhidu rububiyah, na ito yung pagka-Diyos ng Allah sa kanyang mga gawa, sa kanyang mga kilos, sa kanyang pagka-Diyos. Una, sa kanyang pagkalikha. Walang lumikha maliban sa siya na mag-isa. Ano man ang nakikita natin dito sa mundo, bagay, tao, anghel, hayop, lahat ng mga yan, nilikha yan. So, ang lahat ng mga nilikha, kailanman ay hindi pwede sambahin ng kanyang kapwang nilikha. Paano mo sasambahin ang kapwa mo nilikha na parehas kayo? Di ba, bro? Ang sasambahin mo ay kung sino yung lumikha. So, lahat ng sino mang sinasabi niyang Diyos, maging makapangyarihan, anta taqulu lahu anta mukhmafi, lesh anta ilah, anta
sawa-sawa ana. Nilikha ka, nilikha ako. Paano mo nyo sasambihin sa akin na sasambahin ko si Jesucristo na siya mismo ay nilikha? Hindi pwede kailanman na sambahin siya. At kahit sinong mga propeta, sinong mga anghel, la abadan. Kung sino ang lumikha, ang siya ang tunay na dapat sambahin. Dalilu dhalik fil Quran al-Karim. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi surah al-A'raf, verse 54. Anong sinabi ng Allah? Ala lahul khalqu wal amr. Allahu Akbar. Ala lahul khalqu wal amr. Wa wajhu dalala min hadhihi al-ayah annahu qaddama fiha al-khabar alladhi min khalqihi at-ta'khir. Pinauna ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsabi niya sa kanyang sarili na siya ang lumikha. Ala lahul khalq wal amr wal qaidatu al-balaghiyah an taqdim ma haqqu ta'khir yufidu al-hasr. Ma'ana hada. Ibig sabihin mga kapatid, sa pinauna ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi niya na siya ang tagapaglikha at siya ang nagbibigay ng mga awamir. Siya ang nagbibigay ng pagkontrol, ang kapangyarihan sa lahat ng mga nangyayari. Sinabi dito, napakaganda ng sinabi dito ni Sheikh. Thumma ta'ammal iftitahu hadhihi al-aya ala. Nagsimula dito ang Allah subhanahu wa ta'ala na alif wa la. Bada, limada. Ala tanbih wa ta'kid. Tanbih, babala. At pagpapatunay. Mayroon pa nga ba, sabi ng Allah, na lumikha at nagbibigay ng amr, nagbibigay ng mga pautos? Wala na. Maliban sa kanya, na pinapatunayan niya sa kanyang sarili na siya ang lumikha at siya ang nagbibigay ng lahat ng anumang mga nangyayari dito sa mundong ito. Ala lahul khalqu wal amr. Ala la li ghairi fal khalqu hada huwa wal amru wat tadabbur. Dito papasok yung tadabbur na siya ang nagbibigay ng anumang iuutos niya sa lahat ng mga nangyayari. Inutusan niya ang araw, na ang araw na ito ay sumisikat at lumulubog. Ganun din ang mga buwan at ang mga bituin. Sa bawat isa ay may kanya-kanyang pag-ikot at paggalaw. At hindi kailangan sumobra at hindi kailangan magpalit ang araw doon sa gabi. Lahat ng mga yan ay tadabburu bi khalqillahi subhanahu wa ta'ala bitadbirihi bi annahu huwal khaliq. Siya ang Allah, ang tunay na makapangyarihan at pinag-utusan niya ang lahat ng mga ito. Amal mulk, yung sinasabing mulk. Mamaan ng mulk sa Tagalog. Ano ibig sabihin ng mulk? Ha? Kaharian? Makapangyarihan? Hari na sa kanya ang lahat ng tunay na kapangyarihan. Mithlu qawluhu subhanahu wa ta'ala, walillahi mulkus samawati wal ard. Suratul Jathiyah 27. Fa inna hada yadullu ala infiradi subhanahu wa ta'ala bil mulk. Itong ayan na ito, nagpapatunay na ang Allah ay mag-isa sa kanyang kapangyarihan. Walillahi mulkus sama. Siya ang Allah, ang lahat na makapangyarihan sa mga kalangitan at kalupaan. Wala nang ibang makapangyarihan sa mga kalangitan at mga kalupaan. Wa wajhu dalala min hadhihi al-aya kama sabaqa taqdimu ma haqqahu ta'khir. Idhan farrabb azza wa jal munfaridun bil khalqi wal mulku wat tadbir. Sa makatwid, ang Rabbul Alamin wa huwa Allah azza wa jal munfaridun, mag-isa siya sa kanyang pagkalikha at sa kanyang makapangyarihan at sa kanyang mga pag-uutos, sa kanyang mga kilos, sa kanyang kung anuman ang kanyang kagustuhan, ang siyang mangyayari. Dito rin, istamiu ila qawlihi subhanahu wa ta'ala, qawluhu subhanahu wa ta'ala, la yakhluqu dubaban walaw ijtama'u lahu.
Subhanallah. Wa iyastalimu dhubaba shay'an la yastanqiduna min. Mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinabuluanan niya at sinabihan niya ang kahit sino sa mga tao na nagsasabi na mayroon silang mga nilikha na makapangyarihan. Kung tutungayan natin, siya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya rito, kaya ba nila lumikha ng isang dubab? Taarifun na dubab? Ha? Langaw. Di ba? Ngayon, mayroon ba kayong mayroon kayong narinig o nakita na isang scientist, na isang tao na nakalika ng isang lamok? Ha? Wala. Wala, di ba? Wala. Teka lang. Drawing, walang problema. Drawing yan. Kahit ikaw na pwede ka mag-drawing. Ngayon, sa kahit sinong tao, mayroon ba tayong masasabi na tao na lumikha ng hayop? O kapwa niyang tao na nilikha niya? Meron? Manikin. Ano yun? Robot. May time limit yung robot. Pag naano yung battery niya, wala na. Pag nilagyan mo yung memory na nandun, limitado lang. Pero yung mismo na siya na tao, na katulad niyang tao, pwede niyang likhain? Pag namatay ang isang tao, bubuhayin muli ng isang kapwa niyang tao, kaya niya? Ha? Bro? Ang isang tao na pumunta sa doktor at umiiyak, "Doktor, ikaw lang ang makakabuhay sa anak ko." Ha? Naniniwala kayo doon? Siya lang daw ang makakabuhay sa anak niya. Kayo lang ang aking pag-asa. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu wal yuhyi wa yumit. Siya ang nagbibigay ng buhay at siya ang nagbibigay ng kamatayan. Wala na. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagpapatunay, mga kapatid, na siya ang tunay na makapangyarihan. Kaya wag na wag mo sabihin sa akin na si Jesus, si Papa Jesus, ang siyang makakapagligtas sa akin, na siya ang lumikha at siya ang dapat sambahin. Bakit mo sasambahin? Ikaw na maranaw. Paano mo sasambahin? Kung tanungin kita ngayon, sino ang nauna? Ang Diyos o ang tao? Ang Diyos. Correct. Very good. Si Jesucristo, Diyos siya o tao? Tao. So paano mo sasabihin na sasambahin mo ang tao? Samantalang nauna ang Diyos. Di ba? Sino ang makapangyarihan? Ang tao o ang Diyos? O, ibig sabihin, si Jesucristo, tao siya. Dahil kung mas makapangyarihan ang kanyang ina na si Maria, di ba? So hindi kailanman katanggap-tanggap ng may tamang pag-iisip ang isang tao na sasabihin niya, na sasambahin niya at ang kanyang Diyos ay si Jesucristo. Dati kayo, mga kapatid, na sumamba kay Jesucristo. Jibril. Ha? طيب فلذلك sa pagsabi ang mulk ng pagiging makapangyarihan, tignan mo, ang wajib fi hadhil al-mulk bil wajhain, yung pagkapangyarihan ng Allah. Al-awwal, anna al-mulk al-insan li shay'in laysa aman shamilan li'annani amlaku ma tahta yadi. Minsan may mga tao na sinasabi nilang siya ang pinakamakapangyarihan. Ang kapangyarihan ng kahit sino man ay limitado. Doon lang siya makapangyarihan sa kung saan lugar siya at kung sino yung mga tao na siya ay kanyang nasasakupan.
Makapangyarihan. Sino ang makapangyarihan dito sa lugar na ito na kung saan tayo nandito ngayon? Ha? Si King Salman. Okay. Makapangyarihan siya, di ba? Kahit anong ipag-utos niya, sabi niya, lahat ng mga Pilipino ipapakulong ko. Halimbawa, may kadar. La samahallah. Okay? Halimbawa, ipapautos yun. Anong gagawin ninyo? Wala tayong magawa. Kasi lahat tayo nandito sa lugar niya. Di ba? Susunod na lang tayo, di ba? Bakit? Malay nyo, kukunin lahat ng mga Pilipino dahil bawat isa sa kanila, bibigyan ko ng 100,000 real. O sinong hindi magpapakulong? Siyempre, maski ayaw nyo, pupunta kayo doon. Sabi nyo, ayaw, pero hindi nyo pala alam. Kaya titipunin lahat ng mga Pilipino dahil bibigyan ng bawat isa ng 100,000. Allahu Akbar. May mga bagay bro na minsan ayaw mo pero yun palang mabuti sa'yo. So ang punto rito, ang mulk. Doon lang kung sino yung kanyang nasasakupan. Di ba? Kung sino kanyang lang nasasakupan. Pero ang mulkullah subhanahu wa ta'ala, mulkus samawati wal ard, ang lahat ng mga kalangitan at kalupaan. Ang mundong ito, mulkuhu tama wa kamilan. Kumpleto at lahat hawak niya. Ang pagkamulk ng isang tao katulad ng haring ito, dito lang. Punta siya doon sa Pilipinas. Mag-utos siya doon. Anong sasabihin ng mga taga-Pilipino? Ha? Antaroh, mafihina. Di ba? Limitado. Limitado ang mga kapangyarihan. Makapangyarihan ka sa bahay mo. Di ba? Ikaw ang tatay, ikaw nagpapakain sa mga anak mo, pamilya mo. Punta ka doon sa kapitbahay mo, sasabihin mo doon, huwag kayong magsilabasan dito. Anong sasabihin niya ng mga kapitbahay mo? Bro, ha? Ali, sabi nila, nabuang ni siya diri. Oy, baka, saan ba yung bahay mo? Hindi dito yung bahay mo. Baka doon ka doon sa... So, hada huwa ma yusamma al-mulk mahdud. Wa thaniyan, anna milki li hada shay laysa milkan hakikiyan. Hindi totoong pagkapangyarihan dahil limitado rin. Limitado ang pagkamulk ng isang tao dito sa mundo dahil sa oras lang na siya ay nabubuhay. Pag namatay, ano nang mulk niya? Mayroon pa ba? Wala na. Pag namatay ang isang tao, maski gaano ka makapangyarihan, sasabihin ng mga anak mo, lahat ng mga tao, ilibing na yan. Bakit pa yan nandito? Allahu Akbar. Pero nung nandito ka, kinatatakutan ka. Lahat ng gusto mo, pinapakinggan ng mga tao. Pero pag namatay ka na, gusto na nila ikaw may ilibing. Wala ka ng kapangyarihan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, lahu mulku samawati wal ard, fi hadi dunya wal akhirah. Madalil. Anong dalil natin sa Quran? Ha? Maliki yawmiddin. Di ba? Maliki yawmiddin ay siya ang Allah subhanahu wa ta'ala na may makapangyarihan lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Wala nang iba. Maliki yawmiddin. Fahada yusamma al-mulku lillahi subhanahu wa ta'ala tam wa laysa kamithlihi shay wa laysa yuradu bihi kamithli mulkul insan. Abadan, hindi pwede na magkatulad ang pagkapangyarihan ng Allah sa kanyang nilikha na tao, na limitado ang kanyang kapangyarihan. Amma tadbiru falil insani tadbir, walakin taqul hada tadbirun qasir kal wajhaini as-sabiqin fil mulk wa laysa kullu shay amliku tadbiru fihi. Yung tadbir ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi kailanman magkatulad sa katulad ng tao. Dahil ang tao ay kasir. Ibig sabihin limitado. Ibig sabihin kukunti lang. At hindi niya panghawakan ng lahat ng kapangyarihan niya. Ang lahat ng gusto mo, pwedeng mangyari, bro? Ha? Sino ang itaas ang kamay, ang sino ang lahat ng gusto niya ay pwedeng nangyayari? Wala. Limitado. Maski asawa mo, sabihin mo sa kanya na ito ang gawin mo na, sasabihin niya sa'yo na, hindi lahat ng gusto mo na ibigay sa'yo. Sabihin mo lang sa kanya na, sige, kung papayag ka na mag-asawa ko, baka pukpukin pa niyang ulo mo.
Akala mo makapangyarihan ka sa bahay mo? Hindi, limitado kung anong meron ka, bro. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang tadbir ng insan, ang kapangyarihan ng tao, at ang anuman ng mga gusto at kilos niya, limitado at hindi kailanman ito katulad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kapangyarihan. Mga kapatid, tignan nyo, ang mundong ito, kailan tayo nagkaroon nagkaroon tayo ng coronavirus? O di ba? COVID. 2019. Sino ang naging makapangyarihan? Ang COVID virus o ang mga king, ang mga presidente? Si COVID. Hindi mo makita si COVID na napakaliit na virus na wala hanggang ngayon hindi pa nakikita. Pero nakontrolado niya ang mundo. Nakontrolado niya ang mga hari, ang mga prinsipe, ang mga mag-aasawa na maski gusto mo magtabi sa asawa mo, sabi ng asawa mo, mayroon kang virus, hindi tayo pwede magsama ngayon. Doon ka muna. Pati kayo mismo doon sa loob ng bahay nyo, pinag-iwa-hiwalay kayo lahat. Na-experience namin yan. La hawla wala quwwata illa billah. Yung pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga masjid na saraduhan. Ang ekonomiya sa mundo na paralyze. Dahil sa COVID-19. Sino ang namamahala sa mundo? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi pwede kailanman ikontrol ng kahit sino mang mga tao na nilalang. Maski ang Israel, maski ang Amerika, kahit sinong lugar, magtipon-tipon man, ang Russia, para ikontrol ang mundo. Wallahi kung ano lang ang kakayanin nila. Pero ang tunay na kumukontrol, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wayamkuruna, wayamkurullah, wallahu khairul makirin. Ano man ang mga plano nila, mananatili ang plano ng Allah at siya ang tunay na pinaka-plansado at tunay na nagbibigay ng plano kung anong gusto niyang mangyari. Kaya ang isang Muslim, wala siyang dapat katakutan at ipabahala sa mga bagay na hindi pa nangyari, datapot ito ay kanyang ipasa Allah ang lahat ng mga nangyayari. Al-an nantaqilu ila al-qismu thani wa huwa tauhid al-uluhiyah. Punta tayo ngayon sa qismu thani na tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah huwa ifradullah azza wa jal bil ibadah. Ito yung pagkaisa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba sa Kanya. Bi alla takuna abdan li ghairillah. Na hindi kailanman ang kahit sino man sa mga tao na sumamba sa kahit sino bukod pa sa Allah. Hada huwa ma'na tauhidul uluhiyah. Hindi kailanman pwede sumamba ang kahit sino sa atin sa kahit anong nilalang, tao, bagay, hayop o anuman. Dahil lahat ng mga yan ay mga tagut, lahat yang mga yan ay mga kalapastangan, lahat ng mga yan walang katuturan, ngunit ang tunay na yastahiqu bil ibada huwa Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ang nararapat sambahin at purihin. Dahil kung kukunin natin at tatandaan natin ang ibig sabihin ng lafdul jalala, Allah, al-ma'nahu, al-ma'lu, wal-ma'bud. Ang ibig sabihin na pangalan ng Allah na siya mismo ang pumili sa kanyang pangalan at hindi binabtize ng kahit sino sa kanyang mga propeta, siya mismo ang nagsabi, innani anallah, ako ang Allah, na ang ibig sabihin nito ay pinakamataas-taasan. Na siya lang yung pinupuri, niluluwalhati at sinasamba. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Siya ang Allah na nagsabi sa kanyang sarili, na nagmataas sa kanyang sarili, dahil siya lang ang may kapangyarihan, siya lang ang pwedeng magmataas sa kanyang sarili, na sinabi niya ng lahat ng mga nandito sa mga kalupaan, sa kalawakan na ito ay sumusujud, pumupuri, lumuluwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Walang anumang bagay na nandirito sa sanlibutan na ito maliban na lahat sila ay pumupuri, lumuwalhati sa Allah, ngunit hindi nyo alam kung paano sila sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala.
hadith ni Muad o si Abu Dhar. Minsan sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Dhar, ayna syams?" Nasaan ang araw, Abu Dhar? Sabi niya, Allahu Rasulu a'lam. Ang Allah ang kanyang sugwang nakaalam. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syamsu taghrubu litasjuda li rabbiha walan ya'uda illa biidni rabbiha." Ang araw ay lumubog at pumunta sa lugar na kung saan siya ay magpapatira pa. Kung saan siya ay magsusujud, pupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi kailanman yan uli sisikat maliban sa kapahintulutan at kagustuhan ng Allah. Ang araw pumupuri, lumuwalhati, naam. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Wala ang lahat ng nandito sa kalupaan maliban sa pumupuri, lumuwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw na isang tao, saan ka pumupuri? Sino sinasamba mo? Tignan mo ang sarili mo. Kinsa imong kinabuhi. Sinong sinasamba mo? Barahala, bro. Nasaan yung wen mo kainta? La hawla wala quwata illa billah. Lidhalika, la ta'buda malakan. Hindi kailanman nararapat sambahin ng kahit sinong makapangyarihan na sabi niyang ari. Wallahi, maski si King Salman, sabi niya, sambahin mo ako, bigyan kita ng 1 million real. Wallahi, gawin mo pang 100 million real. Ana ma fi shay'in ta. Wala, kahit sino. Ipagpapalit mo ang kapangyarihan ng Allah sa isang tao. Kahit sinong malik, kahit sinong makapangyarihan, la na'budu. Wala nabiyan, ni kahit sinong mga propeta, hindi nararapat purihin na sambahin ang kahit sinong mga propeta. Ang mga Kristiyano, sinamba nila ang propeta na si Jesucristo. Dahil sa sobra nilang pagmamahal. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, "Wag niyo la tatruduni kami atrudun al-Nasara ala Isa ibn Maryam." Wag ninyo ako babigyan ng tunay ng pagmamahal o al-taqaddus. Ibig sabihin, pagmamataas masyado, pagmamahal masyado, na katulad ng ginawa ng mga Kristiyano kay Jesucristo na sinamba nila. Dahil sa sobra nilang pagmamahal, sabihin ninyo, ako lamang ay isang alipin at propeta. Alipin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad natin siya na alipin tayo lahat, na iiba lang siya dahil siya ay propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nabiyan, wala waliyan, walang kahit sinong mga wali. Ano ibig sabihin ng wali? Tagalog. Ha? Ano daw? Saksi? Isa daw. Yung saksi sa kasal. Ikaw talaga, nakasal ka na ba, bro? Ha? Ba't ibang sinasabi mo? Wali. Walang kahit sino na nangangalaga. Kahit sino na mayroon siyang may kapangyarihan sa isang ano. Wali. Ibig sabihin siya yung guardian o kahit sino. Wala shaykhan. Isma'u an hadal kalam. Wala shaykhan. Ang mga iba sa mga Shia, ang mga imam nila, sinasamba nila, pati iin nila, iniinom nila. Waliyaudu billah. Sa sobrang pagmamahal, takaddusuliha, ulayil a'imma. Tignan niyo mga kapatid, kung paano linlangin ni Satanas ang mga utak ng mga tao sa paglilinlang at pagpapaiba sa kanilang paano nila sambahin ang kanilang kapwa-tao. Wala aman, wala aban, wala kahit sino, nanay, tatay, kahit sino, wala na'buda illallah wahdahu la syarika la, fanufarridullahi subhanahu wa ta'ala tama ta'abudan. Kumpleto ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsamba sa kanya. Walihada sumya tauhidul uluhiyya yusamma tauhidul ibadah. Fa'i'atibar idafatin ila Allah azza wa jal bitauhid al-uluhiyya bi'atibar al-idafatin ila al-abid huwa tauhidu ibadah. Dahil ang alipin na sumasamba na nag-iisa ang kanyang sinasamba ay si Allah lamang ang kanyang dapat sambahin. Wal ibadatu mabniyatun ala amrayni azimaini. Ang sinasabing ibada ito ay binubuo ng dalawang bagay na pinaka mahalaga at dakilang dalawang bagay na ito. Una,
Ang ibada, yakunu huna al-amrayn al-wajibain huma al-mahabbatu wa ta'zim. Ta'zimu madha an-natihu anha. Ang ibada, mga kapatid, ay ang sinasabi na binubuo ng dalawa, ang pagmamahal at ang mayroong kang pagkatakot. Unawain ito mabuti kasi ang alam lang natin sa ibada, akala natin pagsamba lang. Pero kung tutuhanin natin ang tunay na ibig sabihin ng pag-ibada ay kailangan binubuo ito ng dalawa na ang sinasabing pagmamahal at ang sinasabing ikaw ay mayroong kang takot. Paano? Innahum, dalil sa Quran, sa Suratul Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una ragadan wa rahaba. Ragadan ay makna al-mahabba. Ma'nahu ish? Fal-mahabbatu takunu ragbatan. Pagmamahal, na gusto mo. Wa ta'zim takunu rahbatan wal khawf. Ibig sabihin ay ang katakutan mo, ang rahbah. Paano yun? Walihada kanatil ibada awamira wa nawahi. Ang ibada ay dalawa. Pag-uutos at ang pagbabawal. Nakuha nyo? Pag-uutos at ang pagbabawal. Awamiran mabniyatun ala ragbatin wa talabil husul ilal amr. Ang ibig sabihin ng pag-uutos sa ibada ay ang pagmamahal na gagawin mo ang isang bagay para ikaw ay mapunta doon sa layunin mo. Dahil gusto mo yun, mahal mo yun. Mahal natin ang Allah, hindi ba? Paano tayo makarating sa Allah subhanahu wa ta'ala? Paano tayo tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso? Ang mahalin siya at mahalin at sundin ang kanyang mga pag-uutos bilang pagdarasal 5 beses isang araw. Na huwag tayong magtambal sa kanya. Mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, mag-hajj, mag-sadaka, mag-umra, lahat ng mga mabuti. Hada hiya al-a'mal tawasulu ila Allah subhanahu wa ta'ala ni annaka tuhibbu. Dahil mahal mo siya, gagawin mo ang mga bagay na ipinag-uutos niya. Pangalawa, ta'adhimu an takuna rahbatan wal khawf. Hindi lang pwede na mahalin mo siya. Kailangan mo siyang katakutan. Sa paano mo siya katatakutan? Katatakutan mo na pag ikaw ay nagtambal sa ibang mga tao. Katatakutan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala na may parusa sa mga taong nagpaliban sa kanilang mga sala o iniwan ng kanilang mga sala. Katatakutan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsunod kay Satanas, sa pagsunod sa sarili mo. Maski ito ay labag at gusto ng sarili mo, pero ikaw ay alipin at ang Allah ang siyang Diyos mo, na siyang makapangyarihan at pangahawakan niya ang buhay mo, inaalay mo ang buhay mo sa Kanya. Gumagawa ka ng lahat ng mga gusto niya, pagmamahal. So hindi dapat yun magkahiwalay. Ang ibada, mga kapatid, ang atin lang, hindi rin pwede na ikaw, bakit mo gusto magsamba? Kasi gusto ko ng paraiso. Limada, urid jannah. Mafi thani, bas jannah. Mafi ثاني شيء واحد ما في بس جنة. هذا خطأ يا أخي. That is wrong. Worshipping Allah subhanahu wa ta'ala only because of to get into paradise? No. Worship Allah subhanahu wa ta'ala because you love Him, and at the same time you fear Allah subhanahu wa ta'ala because you fear of His punishment. When you follow your desires and follow the whisper of the Satanas. Hindi yan maghiwalay, mga kapatid. Ang pagmamahal at ang pagkatakot. Tignan nyo ang mga anak ninyo. Kung ang mga anak natin ay pagmamahal lang at hindi sila sa atin matatakot, anong mangyayari? Ha? Pasaway, walang respeto, at hindi niya gagawin ng mga pag-uutos mo. Talaga naman matigas ang ulo. Mayroon bang malambot? Ha? Ha? Bro, sandali. May punto naman yun kasi. Di ba? Ang anak, wallahi, pero maganda talaga yung siya na sinabi nila. Innal muhibba lima yuhibbu muti'a.
Katotohanan, sinagmamahal sa kanyang minamahal, siya ay masunurin. Siya ay sumusunod sa kung sinong mahal mo. Mahal mo si Propeta Muhammad, sundin mo ang mga pag-uutos niya. Mahal mo ang Allah, sundin mo ang pag-uutos niya. Bakit? Dahil pag alam mo na hindi mo siya sinunod, dahil mahal mo siya, ang kabayaran nito, may ibang mga tao na okay lang gumawa ng kasalanan. Lish. Lianna Allah ghafurur rahim. Naam, anna Allah ghafurur rahim, walakin Allah syadidul iqab. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na mahabagin at mapagpatawad, mapagmahal, ngunit siya rin ay ang kanyang parusa, ay matindi at masidhi ang kanyang parusa. Walang awa ang kanyang parusa. Hindi niya kaawaan ang mga taong makakapasok sa impyerno. Dahil nararapat lang na nandoon sila sa impyerno sa patuloy na pagtatambal nila sa Allah, sa pang-aapi sa kanilang kapwa, at ang pagiging pabaya nila dito sa mundong ito. Wahada mayusama. Mga kapatid, importante na kuha ninyo na intindihan natin ang Tauhid al-Uluhiyya, na ito ay kailangan ay dalawa, mahabba at al-khawf. Ha? Fima ma'na al-ibada. Ano ibig sabihin ng ibada? Al-ibada tutlaqu al-amrayn, al-fi'l wal-maf'ul. Paano yun? Al-ibada tutlaqu al-amrayn. Dalawa daw ito, ang pagsamba. Doon sa fi'l, sa paggawa, wal-maf'ul, doon sa effect niya na makukuha mo kung ano yung ginawa mo. Tutlaqu al-fi'l alladhi huwa ta'abbud. Ito daw ay pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito, mga kapatid, alam natin ito, at ta'abbud bil ismil masdar al-masdar, tayo inaalam natin na ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang buhay natin dito sa mundo, lahat na ito pagsamba. Ulitin mo, Ustad, ang sinabi mo. Ang buhay natin dito sa mundo ay lahat pagsamba. Basta ang ginawa mo na gawaing mabuti ay naaayon sa utos ni Propeta Muhammad, na sa sunnah ni Propeta Muhammad. Dahil hindi lahat ng mabuting gawain ay kalulugdan ng Allah. Diba? Lidhalika, qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, indama urifa al-ibada ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardahu min qawlin wa amal. Ito daw ay pangalan na binubuo na lahat ng mga mabubuting gawain. Okay, nandun tayo. Wa yardahu, kailangan ng mabuting gawain, kinalugdan at mahal ng Allah. Ibig sabihin, tinanggap niya. Dahil mayroon tayong mga gawain na mabuti, na akalam natin na mabuti, yun pala ay hindi tatanggapin ng Allah. Bakit? Kasi hindi alinsunod sa gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang gawain na ito ay lantaran o patago. Gawain ng dila, gawain ng puso, at gawain ng mga parte ng katawan. Lahat yan ibada. Ang pag-uupo natin ngayon dito, ibada. Ang pakikinig ninyo ngayon, ibada. Ang inyong mga mata na nakikinig at tinitignan ninyo kung sino nagsasalita, lahat ito ay ibada. Ang dhikr, ang pagkain, pag kumain ka, pag natulog ka, pagpuri, pagluwalhati sa Allah, pagtabi mo sa asawa mo, Allahu Akbar, ibada pa rin yun. Sadaka, lahat, name it, wala kang pwedeng sabihin dito sa mundo na maliban sa ito ay pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ustad, sinabi mo lahat? Sabi ko, oo, lahat. E paano yung gumawa ko ng kasalanan? Sagutin mo, ikaw. Paano? Sabi mo lahat? Sabi ko, oo. Ngayon, gumawa ka ng kasalanan. Ibada pa rin yun? Ha? Anong iba na? Wag nyo baguhin, bro. Ishada. Binabago nyo. Do not change the language of the language of the Quran or the Sunnah. Ha? Ano yung gawain na kasalanan na ginawa mo dito sa mundo? Ibada pa rin yun? Ibada. Kasi sumubra. Kung magtawba ka. Masya Allah. Ang paggawa ng kasalanan dito sa mundo ay kasalanan, hindi siya ibada. Ngunit, sa oras na gumawa ka ng kasalanan at nagtauba ka sa Allah at gumawa ka ng mabuting gawain, magiging ibada. Sa pamamagitan ng pagtatauba mo sa Allah at taubatu huwal ibada. Hindi ba? Wa taubatu tajubu maqablaha, at ang pagbabalik loob sa Allah ay ito ay mapapawala niya ang anumang kasalanan na nagawa mo.
tajubu makabla. When najid hada fakat fi hada din, fi hada islam. At ganun din, ang paggawa mo ng kabutihan, na gumawa ka ng kasalanan, sinundan mo ng mabuting gawain, papalitan sa iyo ng Allah ang kasalanan mo ng mabuting gawain. Magiging hasana. Ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat, wa kana Allahu ghafurur rahima. Sila yaon, ang kanilang mga gawain na kasalanan ay papalitan ng Allah ng mabuti dahil sa kanilang pagbabalik loob sa Allah at paggawa ng mga kabutihan. Dalil, sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythuma kuntu watbi'is sayyi'atal hasanata tam'uha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasana. Oh, di ba? Sabi ni Propeta, katakutan ninyo ang Allah kahit saan man kayo naroroon. At ang mga gawain ninyo na masama ay sundan ito ng mabuti bilang pagtatawba sa Allah dahil mawawala ang lahat ng kasalanan nyo na ginawa nyong kasalanan. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam, mga kapatid. Dito lang yan makikita. Okay. Ngayon, bilang panghuli, dadako tayo sa Tauhid al-Asma wa Sifat. Tignan nyo rito, mga kapatid, ano sinabi dito sa kitab. At-Tauhidul Uluhiyah wa Tauhidur Rububiyah huma wa an kana wujud ba'd al-anwa' al-bid'a yuladu al-ahadu al-yasir. Al-yasir. Ibig sabihin, ang mga panta, sinabi nila, ang lahat ng mga kamusliman patungkol sa usapin sa Tauhidur Rububiyah at Uluhiyah, nagkaisa sila dyan lahat. Walang debate dyan at walang pagkakaiba. Kung saan lang nagkaroon ng pagkakaiba ang mga pagsulpot ng mga ibang mga sekta at pagkaiba-iba ng mga kuro-kuro ay dahil dito sa pag-unawa nila sa Tauhid al-Asmaullahi wa Sifati. Dito tayo nagka-iba-iba ngayon. Dito nagsilabasan ang mga ibang mga firqa. Hada huwa alladhi kathirun min al-khawd fal-qismu nas fihi thalathatu aqsam. Ang mga tao dito ay nagkaroon ng tatlong mga dibisyon, mga uri. Una, mumathil. Dito sa mga pangalan ng Allah, mayroon mga tao na gumawa sila ng mga yumathilu, mumathilu. Mamaan na mumathil, sila yung mga naghahambing, nakaparehas daw. Wa mu'attilun, mamaan na mu'attilun, ay yukadibuna o yuawiluna, binabago nila at pinapasinungalingan nila. At meron ding ang mu'tadilun na doon lang sila sa tama, wa humul haq fil haqiqi. Wa nas'alullah an yaj'alana min haula. Allahumma amin. So ngayon, wa awwalu bid'atin, pakinggan niyo ito mga kapatid. Pinaka-importante ito kung bakit nagsulputan ito ngayon ng mga nakikita ninyo na akala nyo ang galing-galing, na maulama pa, na akala nyo na totoo ang sinasabi niya. Kasi ito yung mga nagsilabasan na. Tingnan yung history na sinabi dito. Awwalu bid'atin hadathat fi hadhihi al-umma fi bid'atil khawarij. Unang pagsulput at paglabas ng bid'ah na mga pabago sa ritual, pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang paglabas niya dito sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang paglabas ng mga khawarij. Sino itong mga khawarij? Li'anna za'mihim kharaja ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Mismo sila doon sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kumukontra na yung mga iba na khawarij, nakapamilya na hanggang ngayon ay nagkaroon pa rin sila ng mga kadugo ngayon sa hindi ko alam saan mo nyo makikita itong mga nandito ngayon. Nagsisilabasan. Makikita nyo dyan lang sa mga ano. Lianna qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Sino ito mga kapatid? Wahuwa dhul al-khawasira min Bani Tamim. Itong taong ito na si dhul al-khawasira sa tribo ng Tamim na makapalang mukha, walang hiya, walang modo. Sa kapanahunan ni Propeta Muhammad, hinakasama dahabiyatan ja'at
faqasamaha bainan nas. Faqala lahu hadha ar-rajul, sinabi nitong taong ito kay propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, i'dil." O ikaw Muhammad, maging makatotohanan ka. Fakana hadha awwalu khuruj min ahli syariat al-islamiyya. Ito ang una na nakitaan na sa kapanahunan ni Propeta Muhammad na may taon na lumabas na sinabi niya maging makatotohanan ka Muhammad sa mga pagpapahati ng mga kayamanan na ito. Nasaan ang iyong pagiging makatuwiran? Thumma adimat fitnatuhum fi awakhir khilafati Uthman. Na-develop ito mga kapatid sa kapanahunan noong si Uthman ibn Affan. Dahil sa taong ito, nung nangyari ito, nung ginawa niya, si Umar ibn al-Khattab, gusto na niyang papatayin itong taong ito. Dahil ganun katapang si Umar ibn al-Khattab. Sabi ni Propeta Muhammad, hayaan mo siya. Pero itong taong ito, hayaan ninyo. Lalabas at lalabas sa mga huling panahon. Propesya na ito ng propeta. Itong mga nangyayari ngayon, huwag kayong magtaka. Sinabi na ito ni Propeta Muhammad na lalabas sa mga katulad niya ng mga tao na yukaffirun wa yakhrujuna minal imama. Sila ay lumalabas sa mga kung anong nagpagkaisahan ng mga kamusliman. Maski mayroon ng leader, maski mayroon ng sheikh na ulama, ngunit sila ay lumalabas. Kunting pagkakamali ng kanilang leader, lumalabas. Khawarij, kharaju. Ibig sabihin, kinuha sa sila ay lumilisan. Doon sa kung ano yung pinagkaisahan. Na makikita nyo, sa sifat na hadith na ito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya ang pagsasalarawan nitong mga to, na magagaling magbasa. Napakaganda ang kanilang pagbabasa, boses nila, paano sila magsalita, nakakainganyo, nakakaakit, na ikaw ay mabibilib sa kanilang pananalita. Ngunit sila yung nagkakafer sa mga tao at nagpapaslang sa kahit sinong tao na gusto nila na maski Muslim. Kaya nilang patay ng Muslim. Ipinatay na nga nila si Ali radiyallahu anhu. Ha? Nagkaroon na dito kung paano nila pinatay. At dito rin lumabas si Abdullah ibn Saba wa kana Yahudiyan na pumasok siya sa Islam dahil para sa kanyang layunin ay ang pagkawatak-watak ng mga kamusliman na hanggat sinabi niya na anta Ali, anta huwallah. Sino nagsultian na? Si Abdullah ibn Saba. Na sinabi pa niya nung si Ali radiyallahu anhu na ikaw Ali ay ikaw na yung Allah. La hawla wala quwwata illa billah. Tignan mo yung dalil din nila sa Ayatul Kursi, yung mga iba ngayon. Wala yahuduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyul azim. Si Ali, al-aliyul azim, yun daw si Ali, yung azim. La hawla wala quwwata illa billah. Ini-interpret nila ngayon ang Quran sa pagbabago ng kanilang mga mukha na pag-iisip nila. Mga kapatid, dito na thumma hadathat at bid'ah al-qadariyah. Lumabas na ang mga pabagong mga sekta na tawagin Qadariyah. Wal Qadariyah al-Majusi fi hadhihi al-umma alladhina qalu inna Allah subhanahu wa ta'ala lam yuqaddira fil af'al al-ibadah. Paniniwala nila itong mga Qadariyah, ang mga gawain daw ng mga tao ay ito ay hindi ipinahintulot ng Allah, ngunit kagagawan daw ito ng mga tao. At hindi ito walang kapahintulutan at Allah, at walang kaalaman dito ang Allah. Walaysat dakhiluhu tahta masyi'a. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi na pinapasukan kung ano yung ginawa ng tao na yun. Dahil kagustuhan daw yun ng tao na yun. Walaysatil makhlukatun lahu bal kana zu'ama'uhum gulamatuhum yaqulun innaha ghaira ma'lumatin lillah. Dahil ang mga gawain nila, sila ang gumagawa at pati si Allah hindi daw niya alam na ginagawa ito ng mga tao. Ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, limitado daw ang mga gawain ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa mga gawain ng mga taong ito. Wala maktubun fi lawhil mahfud. At hindi daw ito nakasulat sa lawhil mahfud. Mga kapatid, nakuha natin dito nung una na ang lahat na ipinasulat na ng Allah subhanahu wa ta'ala fi lawhil mahfud. Alaysa kadhalik? Hadith, hindi ba? 50,000 years before the creation of the earth, in the universe, and everything, Allah subhanahu wa ta'ala has written to the pen, Al-Qalam, qala Al-Qalam, ya Rabbi, madha aktub? Qala subhanahu wa ta'ala, uktub maqadira sairil khalaiq.
min al-yawm ila akhir as-sa'a. Fi riwayatin ukhra, min al-yawm aw qabla 50,000 sana qabla an yakhluqa samawati wal ard. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa panulat na ito, isulat ang lahat ng kaganapan na mangyayari na gusto ko sa lahat ng mga lilikhain ko. Sa isang riwaya ng hadith, isulat mo ang lahat ng mga mangyayari bago pa maganap 50,000 taon. So hadith yun ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hadithun sahih. Tapos ngayon sinasabi nila dito na hindi daw alam ng Allah yung mga ginagawa ng mga tao. Firqatun qadariyah. Dito na sila nagsisilabasan. Wala maktubun fi lawhil mahfud wa anna Allah la ya'lam bima yasna'un nas. At ang Allah Subhanahu wa Ta'ala hindi daw niya alam kung anong mga ginagawa ng mga tao. Illa ada waqi'un dhalik, maliban na lamang kung ito'y mangyari na at nangyari na nga, doon pa lang daw malalaman ng Diyos. Binigyan nila ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ng pagkalimitado ng kaalaman. La hawla wala quwwata illa billah. Wa'udhu billah. Faqad adraku zamanan Abdullah ibn Umar wa Ubadah ibn Samit wa ja'matu min sahaba. Ang mga sahaba na ito na si Abdullah ibn Umar, si Abdullah na anak ni Umar radhiyallahu anhu at si Ubadah ibn Samit ay nakitaan na ang mga iba dito na nagsisilabasan na nagsisulputan na sa mga kapanahunan nito na mga Khawarij. Thumma, ito na rin ang pangalawa. Thumma hadadat bid'atul al-irji'a wa adraka zamanun kathirun min at-tabi'in. Sa mga tabi'in, lumabas na naman itong mga al-murji'a. Wal murji'atu humul ladhina yaqulun innahu la yadurru ma'al iman bil ma'siyah. Ang mga murji'a, ang mga sekta ng murji'a, ang paniniwala nila, ang mga Muslim daw ang kahit sino sa atin. Kahit anong gawin mo, annahu la yadurru ma'al imani ma'siyah. Kahit anong gawin mo na kasalanan, sawi. Dahil walang mangyayari sa pananampalataya mo. Okay lang yan. Wa anta mu'min, ikaw pa rin daw ay naniniwala sa Allah. Maski anong uri ng kasalanan na ginawa mo, basta naniniwala ka sa Allah, mu'min ka pa rin. Pumatay ka, sumamba ka sa kahit anong ginagawa mo, mangalunya ka, uminom ka, lahat ng mga yan. Sim-sim sawa-sawa, kulu sawiin ta, mafi muskila. La tadurru ma'al ma'asya bil iman. Dahil yan ay hindi yan makakasira sa pananampalataya mo. Watazni, watasruku, watashrabul khamr, wataktul. Pumatay ka, uminom ka ng mga tuba. Ano ba yung mga ini? Yung sadiki, yan kan. Nakakita ka ng sadiki, alam mo, palibasa taga dito ka sa Saudi Arabia. Iman, lahat yan mga kapatid, gagawin mo wa anta madumta mu'minan, ikaw pa rin na isang mu'min, kamil bil iman, wa in fa'alta kulla ma'siyah, lahat ng uri ng kasalanan gawin mo, Muslim ka pa rin at walang yung mangyayari. Mga kapatid, dumating ang mga ito, ang mga al-murji'a, sumunod ang mga al-mu'tazila, at sumunod din dito ang mga al-jahmiya, at sumunod din dito ang mga al-ashaira. Pakinggan natin ano ang mga tungkol sa kanila sa susunod na linggo. Matutunghayan ninyo mga kapatid kung paano nila sinabi na yung mga sifat ng Allah ay totoo pero may kulang na hindi natin paniniwalaan. Yuthbituna fi ba'dil asma wa yanfiyuna fi ba'dil asma. At pinaniniwalaan nila ang 7 na mga ibang mga sifat ng Allah dahil ang sinabi nila kailangan kung ano yung mga sifat ng Allah ay katanggap-tanggap ng akal. Kailangan katanggap-tanggap ng utak. Kung hindi katanggap-tanggap ng utak, huwag natin paniwalaan. Kaya hindi yan katanggap-tanggap ng utak. Tignan mo kung paano nila ginawa. Pinairal nila na mas nangibabaw, na mas dapat yung utak ang mangigibabaw kaysa sa Quran. Li'annahum adkiya, matatalino daw sila. Bisubra sukapasan, niyadadag bitang naliwat.
Pakinggan ninyo mga kapatid, ano ang susunod sa mga patungkol sa kanila, ang mga murji at ibang mga sekta, kung bakit ito nagsilabasan, ano ang mga paniniwala nila. Alhamdulillah, ito nga al-aqidatu al-wasatiyah, doon lang tayo sa sakto at sa tama. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.